isang pinagpalang oras sa bawat isa sa atin. Ang nais ko pong ibahagi sa iyo ay tungkol sa isang napakalaking handaan. The Great Feast. The Great Feast. Yan po, ano ibig sabihin? Malaking handaan. Ito po ay nagmula sa aklat ng Lucas, chapter 14, verse 16 hanggang 24. Sino po sa inyong may mga kaharap na Biblia, maaari po kayong makibasa sa akin. Sabi po rito, ito po ay from 15 to 24. Sabi po dito, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, pinagpala ang makakasalo sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niyang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkakapares na baka at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Naggalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka agad sa lansangan at sa makipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inutos ninyo, ngunit marami pang bakante. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga naunang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Pagpalain po ang salita ng Diyos, tayo po salit ng manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat at isa namang pagkataon ang pinakalob mo sa amin upang muli ay makapagsama-sama kami mga anak mo upang makinig at makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin na samahan at pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pagninilay-nilay ng iyong mga salita upang amin itong maunawaan. Patuloy mo nga pong linisin ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa at aming mga isipan upang ang salita mo ay manahan dito. Salamat po aming dakilang Diyos. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Yan po. Ang kwento pong ito ay napag-usapan nung medyo malapit nang magtapos ang ministeryo ni Jesus dito sa lupa. Ang paboritong pagsasalarawan ng mga Hudyo sa kaharian ng Diyos ay ang malaking handaan. At dito si Jesus ay kabilang sa mga naimbita. Bagamat alam ni Jesus na kaya lamang siya inimbita ng mga Pariseo ay dahil humahanap ang mga ito ng maibibintang sa kanya. Dito napansin ni Jesus na pinipili ng mga ilang panauhin ang mga upuang pangdangal. Kaya't sinabi niya ang tungkol sa pagmamataas at pagpapakumbata. Yan. Nakita niya pinipili ng mga tao. Bakit nga po kaya sa handaan mapapansin natin na karamihan gustong-gusto nila yung mga tao, mga bisita, pumupunta sila doon sa sa upuan ng panauhing pandangal. Gusto nila palagi silang sikat. Maging sa church po ganyan yung mga tao. Palaging gusto nila nandoon po sa unahan. Di po ba? Dito napansin ni Jesus na pinipili ng mga ilang panauhin ang mga upuang pandangal. Kaya't sinabi niya ang tungkol sa pagmamataas at pagpapakumbaba. At sinabi niya sa kanyang kasalo na kapag maghahanda, hindi dapat yung mga kaibigan, kapatid, mga kamag-anak o yung mayayaman ang iimbitihan mo. Maging ang iyong kapitbahay. Hindi po dapat sila ang iyong inaanyayahan sapagkat aanyayahan ka rin nila. Siyempre po, no? Ganyan naman tayong mga tao. Likas sa atin na, oy, si kumare, imbitahin mo. Kasi nung nakaraan, inimbita rin tayo niyan. Yung mga ganun, yung parang palaging may utang na loob. Palaging mayroong pagbabayad na mangyayari. Ano po? Ang dapat daw pong iniimbitahan natin ay yung mga mahirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag sapagkat sila ay mga taong walang kakayahang magbalik muli sa iyo ng mga tulong na iyong ibinigay. Di ba?
Sapagkat kapag ganitong ginawa mo, Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Noong narinig ng isa sa mga kasalo ni Jesus ang sinabi niya, sumagot ito at sinabing, pinagpala ang taong makakasalo sa handaan sa kaharian ng Diyos. Dito po sa mga nabasa nating mga verses, makikita po natin na noong panahon ni Jesus, pag may handaan, idinadaos, ina-announce ito ng advance. Subalit, hindi sinasabi kung anong oras hanggat hindi pa handa ang lahat. Yan po. At pag handa ng lahat, yan. Ayan, tulad ng sinabi sa verse 17, sabi dito, nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga ina niyan, halina kayo, handa na ang lahat. Yan. Kapag handa na ang lahat, magpapaabiso na sila sa kanilang mga katulong, sa kanilang mga alipin, upang papasukin na ang mga ina niyan. At yung mga panauhing pangdangal ay ini-escortan niyan, di ba? At doon, kapag tumanggap ka ng imbitasyon, hindi pwedeng mag-excuse. Yan. Lahat ng panauhin sa kwentong ito ni Jesus na inimbita ay tinanggap ang imbitasyon. Yan. Tinanggap nila. Subalit nung dumating ang takdang oras, sila ay may kanya-kanyang dahilan. Yan. Parang sa atin lang yan. Di ba sabi ko anong misa na, waong pungali bang masaguli. Yan. Para hindi na magkatagalan ng usapan, tatanguan na lang kahit hindi sigurado. Yan po. Sa panahon ni Jesus, kapag ikaw ay tumanggap ng imbitasyon, hindi ka pwedeng magdahilan. Bakit po? Magagalit siyempre ang nagpahanda. Yan. Sa kwentong ito, may isang napaka-importanting bagay na nais ni Jesus na malaman natin tungkol sa kaharian ng Diyos. At ito ang panuntunan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi nga dito, the feast. Yan. Ang handaan. Ang handaan po ay sinisimbolo nito ang kaharian at lahat ng mabubuting kaloob o biyayang dumarating sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang Diyos po ay labis-labis o sobra-sobra kung magbigay. Alam niyo po kung bakit? He has worked a preparation since the beginning of time. Wala pa man sila Abraham, Isaac at Jacob, ay may inihanda ng ating Diyos para sa atin. Nilalang niya ang mundo at lahat ng naririto para sa mga tao. Ibinigay niya ang lupang pangako. Binigyan niya ang tao ng talino at kalakasan. At noong nilalang niya si Adan, binigyan niya ito ng kasama. Hindi niya hinayaang nag-iisa si Adan. Tayo rin po, di ba? Hindi hinayaan ng Diyos na nag-iisa tayo sa mundo. Isipin niyo nga po kung nag-iisa ka lang dito sa mundo na napakalaki. Hindi po ba napakalungkot? Wala kang kausap. Di mo naman po pwedeng kausapin ng mga hayop. Hindi naman po sila nagsasalita. Kasi po, ang pagkakakala lang po sa tao ay extraordinary. Ang tao po ay may isip at marunong magsalita. Kaya po hindi hinayaan ng Diyos na mag-isa ang tao. Wala siyang share, wala siyang makausap. Walang interaction, di po ba? Ay, kung kausapin mong aso, sasagot ba yan? Tatahol po yan, hindi naman magsasalita. Di ba? Eh, kung ang kabayo naman ang kausapin mo, kahalingihing yan, hindi naman po magsasalita, di po ba? Bakit po ganun? Kasi mahal ng tao mahal ng Diyos ang mga tao. Sobra-sobra at labis-labis kung magbigay ng Diyos. At mahal niya ang mga tao. He even sent His only begotten Son to extend His invitation. Yan. Pinadala niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak upang ma-extend yung invitation niya sa tao. Yan po ay nasa John 3:16. Yan. Ipinadala niya si Jesus upang tubusin tayo sa kasalanan. Sapagkat ayaw niya tayong mapahamak, amen? Upang makatawag tayo ng Ama, upang magkaroon ng liwanag ang ating buhay, upang makawala tayo sa pagkaalipin, upang makarinig tayo ng mabuting bagay tungkol sa kaharian ng Ama. Nothing He could left undone. Wala siyang iniwang hindi tapos. Tinapos niya po ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng ginawa ng Diyos, tinapos niya. Amen? Sa makatuwid po, ang kahulugan ng handaan ay
kasiyahan at kagalakan. Ano pa ba ang hihigit dito? Ano pa ba ang higit na makapagdudulot dito ng kagalakan sa buhay natin, kundi ang kaharian ng ating Panginoon. Amen? Karamihan ng Kristiyano ay hindi nararanasan ng kagalakan sa buhay. Bakit po kaya? Samantalang ang mga Kristiyano ay dapat nagsasaya. Sabi nga po sa Philippians 4:4, magala kayong lagi sa Panginoon. Di ba? Ang kaharian dapat ang ating pinakamalaking kagalakan. Yan. It is our most urgent need. Yan, itong ating agarang tulong. Sa handaan po, tingnan natin ha, halimbawa sa handaan, makukuha natin pangangailangan natin ng mga pisikal na pangangakatawan. Pag kumakain ka, hamubusog ka, lumalakas ka, nawawala yung hilo mo, nadadagdagan ng timbang mo, tulad po nga natin ngayon, nadadagdagan ng ating mga timbang. Lumubo tayo sa ating pagkaka-quarantine, di po ba? Sa kaharian naman ng Diyos, kinakatagpo naman natin dito ang pangangailangan ng ating spiritual. Sabi po sa 1 John 5:11 and 12, ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. Amen? Kung hindi ang Diyos ang nagkaloob sa atin, maliligaw tayo at mawawalan tayo ng pag-asa. Amen? Pangalawa po, yan. God wants everyone in His peace. Yan, nais po ng Diyos. Lahat tayo nasa kanyang handaan, nasa kanyang kaharian. Nagigilalas po ang mga tao, nagugulat po sa kanya. Sabi nito, oh, ako? Pupunta sa kaharian ng Diyos? Pasaway kaya ako? Pwede ba kaya yun? No? Minsan nagugulat yung mga tao sa paanyaya ng ating Panginoon, di ba? Nagtataka sila. Pero kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos personally. Sa pag-aanyaya ng Diyos sa kanyang kaharian, lahat ay may tamang upuan. At hindi nakukontento ang Diyos kapag kulang yung mga tao. Kapag kulang yung kanyang mga inanyayahan, yung kanyang mga inimbita, hindi siya nakukontento. Nais ng Diyos na puno ang kanyang tahanan. Amen? At ang mga tao, nakakagulat yung kanilang pagtanggi. Tignan po natin. Yung iba tumatanggi dahil sa hanap buhay. Tignan po natin doon in verse 18. Sabi dito, ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Yan po. Isa sa dahilan ng mga tao, yung kanilang hanap buhay. Ito pa, yung iba naman tumatanggi dahil sa kanilang mga ari-arian. Yan. Sabi po sa verse 19, sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga yun. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Yung iba naman tumatanggi sa kabila ng mga pagpapala. Hindi man lang nila maaalala o magpasalamat. Sabi po sa verse 20, sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal kaya't hindi ako makakadalo. Aba, sino kaya ang nagbigay ng kasama sa kanya? No? Ang mga talinghang ito'y para sa mga Hudyo na naghintay ng pagdating ni Jesus ng kung ilang century. Tapos nang dumating siya ay tinanggihan. Talagang nakakapanggilalas niya po. Sabi po dito, inilarawan ni Jesus. Yan. So, inilarawan ni Jesus ng kanyang paghahanap sa bawat daanan at iskinita. Yung kanyang mga unang inimbita, yung mga leader ng Hudyo, subalit tumanggi ang mga ito. Subalit yung mga mahirap, mga makasalanan, mga pangkaraniwang tao ay masayang tinanggap ang kanyang paanyaya. Yan po. Subalit yung mga nasa lansangan, yan, at mga iskinita ay sumisimbolo sa mga hintil. Yun daw yung mga minsan po no, yung mga Hudyo no, nahirap silang mag-imbita. Salamat po sa Diyos sapagkat ang mga hintil, yung mga tao ngayon sa panahon ito ay hindi mahirap imbitahin pagdating sa usaping pang Diyos, sapagkat marami po ang mananampalatayang. Amen po. Sabi po sa verse 21, bumalik ang alipin. Ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Naggalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at makipot na daan ng lungsod at isama mo rito mga mahirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Bakit po ganun? Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay tumugon sa kanyang imbitasyon. Nais ng Diyos na tayo ay
tumugon sa kanyang paanyaya. Pangatlo po, nais ng Diyos na hanapin ng kanyang mga lingkod ang mga tao. He wants His servant to seek out people. Yan. Nais ng Diyos na hanapin ng kanyang mga lingkod ang mga tao. Tayo bilang mananampalataya ay inutusang dalhin na ang kanyang imbitasyon. Tayo pong mga tao. Maging sa panahon ngayon, meron pong utos sa ating Panginoon. Tayo ang kanyang mga patotoo. Sabi po sa Act 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at ay magiging mga saksi po sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagpursigihan ninyong maanyayahan sila, subalit huwag naman sa marahas na pananalita. Yan po. Nais po ng Diyos na tayong mga lingkod ay maghanap ng kanyang mga tao. Yan po ang ating katungkulan bilang mananampalataya. Ikalat po natin ang magandang balita. Subalit, maaari naman po tayong magpursige. Huwag lamang po ng mararahas na pananalita. Yan. Sapagkat ang mga mararahas na panalita ay maaring makapigil sa kanila o makahadlang. Kailangan po maipahayag natin ang ebanghelyo ng mahinahon. Amen po? Sapagkat meron tayong utang o obligasyon na ipahayag ang mabuting balita. Amen po. Utang natin kay Kristo ng ating buhay. Yan po, tinubos tayo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya't utang natin sa Kanya ang ating buhay. Sapagkat ipinagkaloob niya ang sarili niyang buhay para sa atin. May utang din tayo sa iba. Yan po, no? Sabi po sa Roman 1:14, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Yan po. May utang tayo sa ating sarili, sapagkat ang kagalakan ng isang Kristiyano sa kanyang buhay ay ang maibahagi si Kristo sa iba. Yan. Kagalakan po ng isang Kristiyano, ang maibahagi natin ang salita ng Diyos sa iba. Bilang mga lingkod po, dapat natutuwa kayo kapag kayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Dapat natutuwa kayo kapag kayo ay may naiimbita sa handaan ng ating Panginoon. Dapat magalak kayo, masaya kayo na ang iba ay tumutugon. Amen po? Dapat magalak tayo kapag marami tayong napadalo sa pananambahan. Amen? Iyan po ang tunay na layunin ng buhay, ay makapag-produce ng panibagong buhay na kaluluwa. Amen po. Inutusan ng Diyos ang mga tao na ipanalangin ang gawain ng Ebanghelyo. Subalit mahirap humanap ng mabuting manggagawa. Yan po ang nakakalungkot. Sabi po sa Mateo 9:37 hanggang 38, kaya't sinabi niya sa kanyang mga lugad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Sa panahon po ngayon, napakarami po ng tao sa mundo. Napakaraming iniimbitahan ng Diyos, ngunit po konti ang tumutugon. Nakakalungkot pong isipin na ang iba ay tumutugon lamang dahil sa mayroon silang benepisyong nakakamtan. Ang iba ay tumutugon lamang sila after sa mga nararanasan nila o nais nila ng pagpapala. Ayan, may mga personal silang pangangailangan, kaya sila tumutugon. Subalit maliban doon, hindi po taos sa puso nila ang paglilingkod sa Diyos. Amen po? Kaya sabi niya, idalangin natin sa may-ari ng anihin na magpadala ng maraming mag-aani, sapagkat mahirap pong humanap ng tunay na lingkod sa panahon ngayon. Palaging mas marami ang gawain kesa sa manggagawa. Maaring ang iba ay hindi makapag-participate sa gawain. Yan, mayroong mga lingkod ng Diyos na hindi nila magawa ang kanilang parte kasi marami silang pinagkakaabalahan. Amen po? Subalit pagdating naman sa pananalangin, lahat po pwede. Yan. Kung ikaw ay busy sa iyong mga gawain, marami kang pagkakaabalan sa buhay, hindi ka makapag-participate sa iyong gawain bilang isang lingkod ng Diyos, sa pananalangin pwede ka. Yan. Kahit nasaan tayo,
kahit disabled pa yung isang lingkod ng Diyos, pwede siyang sumali, tumulong sa pananalangin. Yan. Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Hindi man po tayo makapag-participate sa loob ng simbahan, sa loob ng church, sa online nagagawa natin. At marami tayong nararating sa pamamagitan nitong online. Amen po? Tumulong po tayo sa panalangin ang mga manggagawa at ang iba pang mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Amen. Ang iglesia ang tumatayong kapahayagan ng kaharian ng Diyos. Dito po sa ibabaw ng mundo. Ito ang katawan ni Kristo, kung saan ipinagkaloob lahat ng kaliwanagan sa buhay na walang hanggan at kagalakan dahil sa kanyang presensya. Ito ang pinagdarausan ng kanyang pinakamalaking piging o handaan. Po. Kaya nais niyang mapuno ito ang mga buhay na kaluluwa. Nais ng Diyos na kapag siya ay nag-imbita dumating at sa kanyang pananambahan, mapuno ng buhay na kaluluwa ang ating simbahan. Kaya dapat tayo makihati sa pagnanais niyang matupad o matapos ang gawain. Kung nalulugod tayo sa mga ginagawa niya sa atin, dapat nating ibahagi ang magandang balita na ating naririnig at natutunan sa iba. Amen? Kailangan kung ano ang natutunan natin, kung ano ang mga naririnig natin sa mga buting ebanghelyo, magandang balita, ibahagi natin ito sa iba. Sapagkat nais ng Diyos na kapag siya ay nag-imbita, nais niyang napupuno ang kanyang bahay, ang kanyang tahanan, mapuno ng mga tao, ng buhay na kaluluwa. Amen po? Bagamat kukunti ang mga naglilingkod, palagi nating ipanalangin. Maari tayong makijoin sa panalangin kahit na tayo ay busy, tayo ay maraming ginagawa, hindi tayo makapag-participate ng maayos sa imbitasyon ng Panginoon. Maari tayong tumulong sa pamamagitan ng pananalangin. At salamat po sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng online na sharing na ito, na ipararating natin sa iba, maging doon sa hindi pa mga nakakakilala sa ating Panginoong Yesus, ang mabuting balita. Amen po. Mga kapatid, kung ano man pong ating mga natutunan, ibahagi natin po sa iba. Tulungan natin ang ibang mga kapatid, ang ibang mga tao, na sila man ay matutong magpuri, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama sa langit, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito at kami binigyan mo ng pagkakataong makalapit sa iyo upang makarinig ng iyong mabuting balita. Tunay at karapat dapat ka nga pong purihin sapagkat walang kapantay iyong kadakilaan, napakabuti ng iyong kalooban sapagkat walang sawa ka naghihintay sa pagdating ng iyong mga panauhin sa iyong piting. Aming Ama, patawarin mo po kami sa aming patuloy na pagtanggi na dumalo sa iyong mga paanyaya. Patawarin mo kami sa katigasan ng aming mga kalooban at sa patuloy naming pagsuway sa iyong mga nais at layunin para sa amin. Sa oras ito, aming Ama, narito po kami buong pagpapakumbabang nagpapasak sa iyong kapangyarihan. Yakapin mo po kami, aming Ama. Linisin mo kami at takpan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Selyuhan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang kailanman ay hindi na kami maagaw ng kaaway sa iyong mga kamay. Ganon din po, aming Ama, inaalala namin at idinudulog sa iyong aming mga kapatid sa pananampalataya na nasa banig ng karamdaman. Sino man po sila, nasan man po sila, hindi man po namin sila kilala. Subalit alam namin na kilala mo sila sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita na nasinapupunan pa lang kami ng aming ina, ikilala mo na kami. Kaya po aming dakilang Ama sa langit, amin po silang inaalala ngayon, tumihingi ng kagalingan para sa kanila. Inaangkin po namin ang kagalingan iyong ipinangako sa amin. At kami ay nagdideklara ng kagalingan sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako ng mundo, sa mga taong may mga karamdaman tulad ng coronavirus. Aming Ama, nagdideklara po kami ng kagalingan sa kanila, pamagitan ng dugo ni Jesus. Kaming lahat ay iyong pinagaling na spirit, body, and soul. Ganon din po aming mga patuloy namin dinudulog ng mga taong hindi nakakakilala sa iyo. Dalangin namin na naway katagpuin mo po sila.
upang maranasan din nila ang kagalakan at kapayapaang nararanasan namin. Dalangin din po namin na yung mga tao na sa aming kapaligiran ay maranasan ng iyong kapangyarihan. Maramdaman nila ang iyong presensya at makita nila ang iyong kaluwalhatian. At habang ibinababa namin ang aming mga sarili, patuloy ka naman namin itinataas. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kaluwalhati, ang walang hanggan. Kaya't muli po namin ibinabalik sa iyo, aming dakilang Ama, ang lahat ng papuri at pagsamba sa